So ayun, and what's up mga printer, for today's video nga, meron na naman tayo ditong Epson L3210 at papakita ko sa inyo kung paano ko repair ito. Ang problem nito ay printout problem, then nagde-leak na rin siya. So ito mga printer, magma-manual test print muna tayo para mapakita ko sa inyo yung problem niya. So ayan, kung makikita natin, nagpipid naman siya. So ayan. So base dito sa printout na nilabas niya ay meron siyang mixed color, tapos wala siyang yellow. Ayan. So, mixture ng color, lahat kulay black, tapos walang yellow. Tapos, naglilik. So, ayan, pakita natin yung loob para makita nyo kung ano yung itsura ng loob. Wait lang, lagyan natin ng ilaw. Ayan, kung makikita nyo, leak. So, lahat nung dadaan dyan, papel, possible, may dumi na ilalim. Tapos, dito, ayan, makapansin nyo, ayan, tumatagas yung ink sa likod. So, paano? Babaklasin natin to, tapos general cleaning natin. Okay, let's go! So, ito, ang gagawin natin dyan, syempre, babaklasin natin yung scanner. Baklas sa scanner, ayan. Hila lang ng mga flex. Pagkabaklas, slide nyo lang papunta rito. Okay. Tanggal. So, pagkayari nun, ibiling nyo. Ganyan lang yun. Tapos, yan. Hinahin nyo lang to. Pero may tornilyo yan dito. May tornilyo yan dito. Ito. So, tatanggalin nyo yung tornilyo rito. Yan. Pagkatanggal nyo ng tornilyo, pwede na. Ayan. So, kung makikita nyo dito mga printer, ayan o. Nabahayan siya ng ipis. Ayan, so, kailangan din natin linisin yan. Ayan. Okay. Tabi lang natin. Tapos dito sa kabila. Likot lang. Ayan, naglilik. Kitang-kita, naglilik. Tanggalin nyo lang yan. Screw. Slide. Slide nyo pa ganon. Ganyan lang yung baklas yun. Tapos ito, tanggalin nyo, may screw dito sa isa. Okay, pagkatanggal, hilahin nyo ito. Hilan nyo, ito naman. Tanggalin natin ito. Ayan. Okay, so kailangan natin itong linisin, itong mga ito. Ano pa pwede natin tanggalin dito? Ayan, tatanggalin natin yung purge. Kapag tanggal ng purge, may lock lang dito yan. Ito. Makikita nyo yung lock. Ayan yung lock. Yung kulay white. Ayan o. So, paano ma-unlock? Pihitin nyo lang to. Ayan. Pihitin nyo lang to. Ma-unlock na yan. So, mamamove nyo na to. Ayan o. Okay. So, pagka-move nyo, pwede nyo nang tanggalin yung purge. So, pagkatanggal ng purge, meron yan dito. Dalawa. General cleaning gagawin natin dito. Ayan. Tapos ito, tanggal. So, ayan, tuloy lang natin yung pagbabaklas. Ito. Okay. Screw dito. Ito.
Tapos itong gilid na screw dito. Ito sensor. Ayan. Tatanggalan natin ito. Ito. So, makukuha na natin ito. Ayan, tabi lang natin. Then, baklasin natin to. Ito. Ito ng dito, tsaka ito. Ayan dito. So, tapos ito na yung susunod. Tanggalin natin to. Ayan. Okay. Ayan, tignan natin sa lilinisin yung circuit. Tapos pagdating dito, babaklasin natin yung power supply. Tapos power supply yan, screw dyan. Tanggalin mo dito. Ito. Ito. Still recording? Tapos ito. Ayan, tanggalin nyo lang yan. Tapos ito, yung tornilyo na to sa motor. Yan, pagkatanggal ng tornilyo dyan, pwede nyo na ito. Yan. So, ganun ginagawa ko para hindi ko na binabaklas yung dikit nito. Ayan. So, tabi nyo lang ulit. Tapos, ikot natin. So, tatanggalin naman natin ito. Ito. So, ayan. Tanggalin natin ito. Ayan. Lain nyo lang. Tanggal na yung tornilyo. Ayan. Tanggalin na yan. Tapos, ito. Ayan. Makikita nyo yung itsura ng ano niya, intact niya. So, kailangan nyo talaga siyang linisin. Gawa no, ang dami niyang kuha ng ipis. Oh, sheesh. So, ayan. Tabi lang natin. So, talaga ito pang general cleaning ko. Ayan na makikita nyo naman kung gaano pararumi yung mga parts nito. So, ito. Taklapin natin to. Kung tabi nyo lang yan. Yung mga harang na to. Ayan. Para makuha nyo to. Ayan. Yung mga to. Ganun din dito sa kabila. Ayan, ganun din nila. Okay. So, ito, tatanggalin natin to. Ayan, kunin nyo lang dito sa gilid. Kukuha nyo yan. Okay. Tabi nyo lang yung mga spring. So, ayan, pwede na. Pwede na linisin. Pwede na paliguan. So, pagkayari nyan, tanggalin nyo lang to. So, ito, pagtanggal nito, press lang naman dito. Ayan, press nyo lang. Okay, makakuha nyo siya. So, ayan. Malapitan. Kahit ako sa inyo. Ayan. Baklas na lahat. So, ayan. Papaliguan na natin. Yun yung ating next step. Ayan o. Kahit ako sa inyo ha. Ginawa natin o. Ayan. So, ganyan ang itsura ng machine. So, pagka ganyan, kailangan mo talaga i-general cleaning. Okay. Di ba? Okay. So, ayan ito.
So ayan mga printer, yung mga parts na lalaban natin. Siyempre papaliguan muna natin yan. Paliguan natin isa-isa. Lilinisin natin para maganda. Sa part niya na to mga ka-printer ay lilinisin na natin isa-isa yung pyesa. So una kong ang ginawa dito winisikan ko muna ng tubig yung mga parts para matanggal yung ink tsaka yung mga dumi. So pagkayari nun tsaka ko siya sinimulang sabunin isa-isa. So para matanggal na din yung mga dumi tsaka yung amoy. So, pagka naman yung printer nyo mga ka-printer hindi kasing itsura na itong ginagawa ko, kahit hindi nyo na i-general cleaning. Kung kaya naman ng punas-punas lang, lalo na kung di naman nyo kayang ibalik sa dati, kung hindi nyo nasundan yung video. Pero pwede nyo naman yan masundan, post nyo lang at makukuha nyo yan. Pero tulad nga nung sabi ko, kung hindi ganyan ka dumi yung printer, punasan nyo na lang para hindi na rin masyadong madaming trabaho. Pero kung ikaw ay technician at bago-bagong technician, so ire-recommend ko sa iyo na ganito yung gawin mo para matuwa yung mga magiging kliyente mo. So sa mga magdi-DIY naman, na mga nagtitipid na tumawag ng technician, so try nyo lang punas-punasan para safe kayo. Baka mamaya kasi hindi nyo maibalik ng maayos. So, puntahan nyo na lang yung part na pag-aayos natin ng printout. So, yun nga pala mga ka-printer, kung bago lang pala kayo sa channel na ito at nagustuhan nyo yung video na to at nakatulong sa inyo, baka pwede naman makahingi ng suporta ninyo. Pa-subscribe naman ang ating channel. Maraming salamat at happy printing sa inyo. So yung part nga pala ng paglilinis ng printer na to ay pinas-forward ko na. So medyo matagal kasi at sobrang haba ng video niya. So baka mainip kayo. So kayo na bahala kung paano nyo siya lilinisin. So ako ganyan yung ginawa ko. Tapos pagkayari ko niyang linisin isa-isa, ibinilad ko na siya. So ayan mga printer, pagyari natin laban, ibinilad muna natin. So ayan, naantayin lang natin matuyo, tapos i-assemble na natin yung mga yan. Okay? So okay, so ito na tayo, mabalik na natin yung mga parts. So ayan, kabit lang natin yung mga pyesa nya. Pasok na natin yung isa. Kayo bahala kung ano gusto nyo unahin. Wala namang problema kung ano maiuuna nyo. Yan, tabit natin yung power supply nya.
So, ayan mga ka-printer, ikakabit lang natin yung lahat ng pyesa na tinanggal natin kanina. So, tatandaan nyo lagi kapag nagbabaklas kayo, tandaan nyo kung paano nyo binaklas. Kasi halos ganun nyo rin siya ikakabit. So, ito mga ka-printer, kinakabit natin yung mga pyesa. So, sa pagkakabit ng pyesa, kung bago lang kayo, syempre, kailangan kung paano nyo tinanggal, lagi nyo tinatandaan dapat yan para hindi kayo mahirapang magkabit. So, mas maigi kung pag tinatanggal nyo siya, lalagyan nyo ng picture kung saan siya nakalagay, kung paano yung ayos niya. So, ganun talaga yung nag-uumpisa sa pagre-repair. Hanggang sa kapag paulit-ulit mo na yung ginagawa, madalas ka na nagbabaklas, makakabisado mo na yan unti-unti. Hanggang sa hindi mo na siya kailangang picturean kung saan nakalagay. Yung pagkita mo pa lang ng pyesa, alam mo kung saan siya isasalpak. Sa part nga na to mga ka-printer, ilalagay na natin yung frame assembly nung machine. So, sa paglalagay ng assembly, kailangan maingat tayo para hindi mabali yung right side niya. Madalas kasing nababali yan yung right side nito, yung may mga puting roller na yan. So, kailangan tapat na tapat yan dun sa slot, sa tornilyuhan, bago mo isalpak ng maayos. Dito nga inilagyan ko ng cleaning solution yung purge para ibabad muna yung printer head. So makikita nyo nga dito mga printer yung mga cartridge nya may mga halong ibang ink na black. So kaya nagkakaroon siya ng mixture. So kita naman sa may nozzle kanina. So ang gagawin natin dyan, isi-syringe natin yan isa-isa at saka huhugasan. So dito chinek ko kung nakarating sa tank yung kulay itim na ink. So makikita nyo dyan na hindi. So nandito lang siya sa may bungad. So ang ginawa ko dyan, tinanggal ko muna yung hose para malinis. Kasi kung i-syringe natin yan ng syringe, maraming ink yung uubusin natin bago malinis yan. So ang gagawin natin dyan, babaklasin natin tapos huhugasan natin ng tubig. Pagkayari natin linisin yung cartridge, syempre syringe natin yan para magkaroon ng pondo ng ink yung loob. Then, ganun din yung gagawin natin sa may cyan at magenta. Babaklasin din natin, tsaka natin lilinisin. Katulad lang din ng ginawa natin sa yellow kanina, i-drain nyo yung cartridge hanggang sa maubos yung ink nya. Tapos, pagkayari nyan, syempre, ibabalik nyo na uli dun sa hose. Or kung gusto nyo, hugasan siya ng tubig. So, pasipsipin nyo lang ng tubig yung pinagtanggalan ng hose para mabanlawan siyang mabuti. Pagkayari natin linisin, babalik na uli natin, tapos isi-syringe natin, tapos okay na. Ngayon ko lang nararamdaman yung sakit ng pagkain. So ayun mga ka-printer, sana nasundan nyo yung mga ginagawa natin, no? So yun lang yung susi dyan para di kayo malito. Tandaan nyo yung pagbabaklas para just in case meron tayong naharangan sa video. So alam nyo rin kung paano ibabalik. Kami yung pichilong asul na to. Ed, kami yung pichilong asul. Asul na pichel, kanino? Hindi na ano. Sana, bago tayo pichil.
So, ayan, babalik natin yung scanner niya. So, sa pagbabalik ng scanner, may mga slot naman yan, yung flex, hindi naman yung papasok kung hindi para dun sa flex na yun. So, dahan-dahan lang yung pagkakabit, kailangan diretso yung flex at huwag malulukot. Ayan. So, power cleaning tayo para ma-test natin. L3210. Sulit natin kung anong USB port yan. Sana. Wait mo. Ang labo. Natin. Ayan. Ayan. L3210. Ayan. Okay. Then, head cleaning. Okay. So, ayan. Antayin lang natin matapos. Ayan. Kung wala naman kayong resetter, mga printer, punta lang kayo sa control panel. Ayan. Tapos, view devices and printer. Ayan. Makikita nyo sa Epson L3210. Right click lang kayo dyan. Tapos, punta kayo sa printing, preferences, then maintenance. Then, ito. Click nyo itong power cleaning. Ayan. I-click nyo lang yan. Tapos, okay nyo lang. So, syempre, kapag nagpa-power cleaning kayo, dapat may tumatapon na ink dyan. Okay? Pag walang tumatapon na ink dyan, ibig sabihin, may problema yung inyong purge. So, ayan yung lalabas. Then, yan, next nyo lang. Pagka next nyo, lalabas dyan yung box. Tapos, check nyo lang. Then, yun, check nyo lang na ganyan. Then, click nyo yung next. Okay nyo lang pagka kailangan. So, ayun, dahil tapos na siya mag-cleaning, try natin kung nag-okay ba yung kanyang printout. So, ito na mga printer, makikita natin kung ano yung resulta nung ginawa natin. So, ayan, kung makikita nyo. Alright. Yun. Gumana, no? Nagkaroon ng improvement. Ayan, no? So, okay na siya. Papakita ko sa inyo yung before, Wait lang. Dito pala, dito. Ayan, no? Mas malala to kanina yung black to, pang second test na yun, Nasaan ba isa? So, ayan. Black na black yan kanina. Black lahat yan. Black lahat kanina. So, ayan. Nag-okay na siya. Ayan, nakita ko na yung luma. So, ayan siya kanina. Ito yung original niya. Ayan, black. Mixed color talaga. Tapos, walang magenta. Ayan. Kasi ito yung na-cleaning natin. Regular cleaning. Hindi niya nakuha. Kasi ito, nag-power cleaning tayo. So, ayan, malinaw. Nagawa natin ng ganun lang. Okay. So, kung nakatulong to sa inyo, mga ka-printer, kung nagkaroon kayo ng idea kung paano ayusin yung mga ganitong problem, at kung nagustuhan nyo yung video na to, huwag nyo po kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat. Happy printing!